lahat ng bagay. May akda ng aming mga buhay. Kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nadalangin namin na patuloy ka, O Diyos, na mamuna sa muting gawain, O Diyos. Na ikaw ang patuloy na magsalita, O God, at ikaw ang makita at maging biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan mo po ang bawat isa ng malinis na puso. Alisin mga bagay na hindi mabuti at hindi nararapat. At kami maging karapat dapat makatanggap ng biyaya buhat po sa iyo. Gamitin mo lamang po minsan pa ang iyong pong munting alipin na may bahagi ang itong mensahe at banal na salita na may kapangyarihan, buhay at kapahayagan buhat po sa iyo. At ikaw, O Diyos, ang humipo sa mga tainga na may pakinig at dumaloy ang iyong biyaya patungo sa puso ng bawat isa. At ito ay maging inspirasyon patuloy sa amin, maging buhay at buhay sa amin, Panginoon. Sa iyo pong makapangyarihan kamay nilagat namin lahat, pagpalain mo ang amin pong mga mapagsasalunod patuloy simula kaninang umaga hanggang sa uling bahagi ng gawain. I-anoint mo, O Diyos, mahira ng iyong pong langis, Panginoon, ang salita na patuloy na mahayag mula sa iyong mensahe, banal na salita, Panginoon. Sa iyo, O Diyos, mawilag na papuri, pagulhati, at dakilit pagsambat, pasalamat. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Tutubing karayo. Nakakita na kayo ng tutubing karayo? Yung tutubing na maliit siya, alam niyo, doon ako pinabili sa tutubing. Bumasa muna po tayo. Sabi sa John 16:7, kung ano yung tema doon sa camp, no? Napakayaman ng mensahe, kapatid, sapagkat ang Diyos ay eternal, kaya walang hanggan ang kanyang mensahe. Sabi sa 16:7, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Sa 12, I have got many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. God bless the reading of His word. Hallelujah. At hallelujah. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Salamat sa mga nagdamos at nagdarapos ng kaarawan. Hallelujah. Ang patuloy na pagpalain ng Diyos ang inyong buhay, natural, lalong spiritual, pansugat. Brother Dante na may kaarawan ngayon, patuloy sa pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Patuloy na magamit sa ministry. Hallelujah. Ganun din si Sister Emily na nakita ko sa inasal. Dali niyo ba yan? Nakita ko, masaya siya kahit simple. Dahil tinanggap naman niya ang greatest gift ng Panginoon. Amen? Hallelujah. And tayo lahat, may regalo ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Medyo big time na nag-birthday ni Brother Dante dahil marami siyang bisita ngayon. Amen. Amen. Kasama na ako siya. Amen. Hallelujah. Kaya, to God be all the glory. No? Hallelujah. Tapos ginawa ng Panginoon ang lahat ng inyong pangangailangan. Magamit nyo mamaya sa bawat oras, bawat araw pa na darating. No? Nabanggit yung tutubin. Meron pa dito tutubin. Binugaw ko. Yung tutubin karayo. Kasi sabi ng nanay ko, doon ako pinagili sa tutubin karayo. Kasi daw, paano bang gumagano'n daw ako maliit. Ang ganun.
nagdala sa mensahe ng nanay ko yun. Sa patuloy. Kaya nagulat ako. Madalas na nakita na ito tabing karayag niya. Ito tabing karayag. Nakakatuwa din yun. Hallelujah. Nung nakaraan, no? Buti ng Panginoon, ang nailangan niyo, pati mga sa mga nanonood sa ating live streaming, pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Hallelujah. Ano man ang inyong expectation o desire ng puso, nasa ng puso, sabi doon sa preaching doon, sa di ba? Kung ano ang nasa puso mo, sa pagdala mo sa gawain, yun ang makukuha mo. Kung ano expectation mo, yun ang makukuha mo. Kaya, let us expect, no? Expect the best. No? Na matatanggap natin sa Panginoon. Hallelujah. Sa oras at araw na ito. Salamat sa inyo lahat. Salamat sa kaninang umaga, sa exhortation, sa testimony, mga awitan, na makaka-bless. At para tayo naman tapusin ni AJ. No? At marami nang bigay ng papel, no? To God be the glory. Kaya, nasabi natin na makatanggap tayo. No? Kasi kung kahit saan tayong lugar, gusto natin mapunuan yung parang nasa ng ating puso. Pag pumunta ka sa palengke, pag bitin ng budget mo, parang malungkot ka. Hindi na-satisfy yung puso mo. Hindi na kumpleto ang mga bilog. Kulang ang bilog. Diba? Ilan ba dapat yung bilog? 12 months. 12 months. Kaya parang 12 pala yung bilog. Nakakalungkot naman. Ang bilog mo, santol, bayabas. Diba? Yung mga mumurahin, bakit? Kasi less budget. Yung mga mayayaman, yung mansanas nila, halos kalahating lamesa. Mga mayaman, kasi para sa mabisita na rin yun eh. Yung mga may milyonaryo ngayon, grabe. Sila natin. Oo. Pwede pa mag-take home yun, take out. Tayo, paano bang naghihintay na lang ng babagsak doon sa mumo? Tama, ganun ang nangyayari. Sa panahon ngayon na mahirap, lalo hirap. Kaya, okay lang. Pero hindi naman tayo pinagkukulang ng Panginoon. At kung nasusunod naman sa atin, may layunin din ng Panginoon. Amen. Hallelujah. At mapalad yun, yung may sobra, mapalad din siya kasi ginagamit siya ng Panginoon. Amen. Meron siyang ministry na inilaan sa kanya. Kaya sabi nga, hindi lahat ng mayayaman ay yung bang hindi makakapasok. Dahil meron mga may kakayahan, no, na alam nila kung paano i-handle yung pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Amen. Kaya, salamat sa kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Merry Christmas sa lahat. Amen. Napansin ninyo, hindi sa biyaya ng Panginoon, siyempre natuwa ang aking puso. Ako ang unang preacher, simula doon sa, nakita nyo, simula sa unang araw, hanggang sa huling araw, nababanggit ang pangalan ng inyong pastor. Amen. Pag nababanggit ako, kasama kayo doon. Amen. Dahil kung ano yung binabahagi ko doon, sa inyo ko hindi binabahagi. Amen. Kaya pag ang pastor tinawag, kasama kongregasyon doon. Amen. Mga kapatid. Kaya yung kagalakan ng puso ko, sa inyo rin kagalakan yun, mga kapatid. Di ba, pag sila binabanggit ang pangalan ng pastor, di ba meron, napapatingin ka, kung ano man, di ba? Masaya tayo. Di ba? At hindi tayo nahuli doon sa mensahe. Doon sa tema, kung ano ang tema. Actually, marami akong nakitang tema dapat doon, dahil marami yun. Yung sa kapangalakan ng Panginoon, marami yun, mga kapatid. Pero doon lang ang pinakatumbok, kasi ang message ng prophet na guide ay dalawa. Dalawa yung tungkol sa guide, sa prophet doon. Hallelujah.
at sa kagalakan ng aking puso, ay doon din ako iikot sa mensahe na napagsaluhan natin doon. Gaya ng sabi ko na Merry Christmas sa inyong lahat. Ang sagot ng true believer yan ay Amen. Amen. Pero sa iba mo sabihin ngayon, ang Merry Christmas, ang sasagot nila sa iyo, tapos na po ang Pasko. Tama? Amen. Ba't di mo sila ng Merry Christmas ngayon? Pastor, tapos na po ang Pasko. Yan ang sabihin nila. Pero, hallelujah, sabi pa nga, tapos na po ang Pasko. Hindi nyo nga ako napamaskon eh. Pero dadalik-dalik mo ako sa bagong taon. Tapos na ang Pasko kasi nagkabigayan ng mga regalo, tapos na mga exchange gift, mga Christmas party. Eh, hindi naman pwedeng tapos na yung Christmas party, tapos Christmas party pa rin ang tawag. Hindi na Christmas party yun. Tama? Dito sa mundo. Meron bang Christmas party nalagpas na ng December 25? Parang wala, lalo sa mga opisina, sa trabaho, sa lugar. Pero, kung sabihin nilang tapos na ang Christmas, sa atin hindi natatapos ang Christmas. Amen. Hindi na natatapos ang Christmas. Dahil ang total meaning ng Christmas ay Christ, sabi, living in you. Amen. Christ living in human flesh. Yan ang tunay na Christmas, mga kapatid. Amen. Maraming tao nakatingin sa kapanganakan ng Panginoon. Pero ipinanganak mo yung Panginoon sa puso ng mga tao. Amen. Yan ang realidad ngayon, mga kapatid. Ang kapanganakan ng Panginoon noon, dati yun, no? Hindi na yung napakahalaga ng kapanganakan ng Panginoon. Pero, ang pinaka-highlight sa panahon ngayon, ang kapanganakan ng Panginoon sa puso ng bawat tao. Yan po ang highlight ngayon, mga kapatid. Oh, hallelujah. Pero kung titignan nyo, no? Yung ipinanganak, imbis na ang tao magregalo, ngayon, ang Diyos ang nagre-regalo. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ang Christmas natin, mga kapatid, hindi sa kalendaryo. Hindi tayo tumitingin, malapit na December 25. Kailangan mo na maghanda. Kailangan, hindi tayo doon basta tumitingin, mga kapatid. Hindi sa kalendaryo na may petsa. No? Ang Christmas natin nasa puso at hindi natatapos. Dahil kung titingin tayo sa kalendaryo, tapos na ang December 25 ng 2025. Tapos na. Pero hindi tayo doon tumitingin. Doon tayo tumitingin sa Christmas na hindi natatapos. Amen. Hallelujah. Hindi natin hinihintay yung Pasko taon-taon. Marami na yan. Maraming tao yan, hinihintay yung Pasko taon-taon. Bakit? May 13th month. May bonuses. Eh, automatic naman yun. Natural naman yun pag nagtatrabaho. Pero minsan, siyempre, excited tayo. Siyempre, pag may nakatanggap ng 13th month, meron din ako. Pag may nakatanggap ng bonus, meron din ako. Salamat doon sa mga nagbabahagi na tapat sa kanilang pagbibigay. Salamat sa inyong lahat. Kasi po hallelujah. To God be the glory. Maraming naghihintay na December 25. Kasi lalo December, yung mga pag-December, marami rin kinakasal. Marami rin kinakasal pag-December. At maraming okasyon pag-December. Andyan din ang mga reunion, di ba? December. December, may daming may birthday, di ba? Oo, di ba? Excited tayo doon sa gano'n. Oo. Pero ngayon, meron tayong mas binibigyan ng excitement na dumating o matanggap. Amen. Amen? Hallelujah. Hinihintay natin ngayon
December 25 sa kalendaryo. Ang inihintay natin ngayon, ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ang second coming ng Panginoon. Hindi tayo naghihintay taon-taon na December 25 na celebrate ang kapanganakan ng Panginoon. Tayo ngayon ay naghihintay sa pagbalik ng Panginoon. Amen. Hallelujah! Kaya siya dumating doon para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At lahat ng tinubos ng Panginoon sa kanya ay kalaro pagbabalik, mga kapatid. Ay, ito ang huli niya na. Amen. Mga kapatid, kaya yun ang inihintay natin. Oh, hallelujah! Kaya ang Christmas natin, mga kapatid, hallelujah, which is Christ in you, ay hindi pareho ng celebration ng mundo. Amen. Mga kapatid, ang Christmas natin araw-araw. Amen. Hindi tayo nagiging mabait at mabuti kapag December 25 lang. Hindi tayo nagpapatawag tuwing December lang. May patawarin mo na, December na lang, magpapasko. Batiin mo na. At hindi tayo tumutulog ang gumagawa ng tama pag December lang. Maraming ganyan. May mga New Year's resolution pa ka sinusulat eh. It's not turning a new page. Amen. It's turning to Christ. Amen. Yan po ang dapat. Lahat ng mga bagay, mabuti, tama, magpatawad, lahat yan nagagawa ng tunay na Kristiyano araw-araw. Amen. Walang techa. Walang date. Sa December na lang kita tutulungan. Sa December na lang kita patatawarin. Hindi. Kaya tayo, araw-araw tayong masaya. Amen. Di ba may kanta? Na ang Pasko ay sumapit. Tayo ay mamagsabi. Tapos yung tungkol sa magsaya, di ba? Dapat daw ang araw ng Pasko ay pagsasaya. Ay talaga namang nagsasaya sila. Sila nagsasaya, pero ang Panginoon masaya kaya. Nagluto ang ate ng manok na tinola sa bahay ng kuya. Ay mayroon kong lechonan pa. Diba? Ang saya. Diba? Para sa Panginoon, ano kaya ang ginagawa ating yanda? Sa pananampagsila ng ating Panginoon, alam niyo ba nakakaunti lang ang tunay nakakaalam? Sa natural, kakaunti lang. Nakikita nyo na doon sa Belen? Balik tayo sa Belen. Belen. Yung ano doon, ang Panginoon, si Mary and Joseph. Tapos yung shepherd. Tama? 3 wise men. Hindi ba? Hindi nga mamatay isang barangay. Ilang piraso lang yan? Pagsilang ng Panginoon. Kaya nga, ang pagsilang ng Panginoon sa puso ng tao, kakaunti lang din, mga kapatid. Kaya nga, 1 in a million. Diba? Many are called, but few are chosen. Diba? Narrow is the way. Diba? Malapit ang daan, pero ang dulo nito'y kapamakan. Pero, makikot ang daan. Pero, di ba? Kakaunti ang nakasusunod doon. At ang dulo naman ito'y buhay na walang hanggan. Nakita niyo pagkakaiba ng sa Panginoon at hindi sa Panginoon?
Kakaunti, pero sa panahon ng Panginoon. Pero nakasulat yun sa scripture, sa scroll. Sa book of Isaiah, nakasulat yun. Amen. Merong diri na nanganganak. Di ba? Tatawagin siya Prince of Peace. Mighty God, Counselor, Everlasting Father. Sabi, may isang diri na manganganak. Nakasulat sa scripture. At ang sabi, sa scripture din, di ba? Itapanganak doon sa Bethlehem. In the land of Judah, sabi gano'n, city of Judah. Basahin natin. Sabi doon sa Matthew 2, verse 3 and 4. Tingnan ninyo kung ilan lang yung naghahanap sa kapanganakan ng Panginoon. Yung 3 wise men. Diba? Tapos yung shepherd, dalawa yata yun na kinausap ng angel. Ang sabi dyan, sabi ako doon ako tumitin. Andito pala. When Herod the king had heard these things, he was troubled. Biro mo hari ito. Ibig na matuwa sa pagdating ng Panginoon, na-trouble siya. Kaya makikita niyo yung espiritu. Yung umiibig sa pagdating ng Panginoon at yung umaayaw sa pagdating ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi kung baka inisip na kasi ito'y hari ng mga hari. Ayaw na magpailalan. At si King Herod na yan, ay hindi naman talaga siya Hudyo. Siya ay appointed ng Roman na maging hari sa ilang probinsya ng Israel. Kasamang Jerusalem, kasamang ang Judea, kasamang Caesarea. Siya ay appointed lang ng Roman, mga Romano. At ayaw na magpailalim. Sabi, ito si King Herod ay Edomites. Yan. Nasabi diyan, no? Nang marinig ito ng hari si Herodes, nagulmihan na siya. Kasama nga na nagulmihan ng sino? Buong Jerusalem. Bili mo, nagulmihan. Nagulmihan na trouble. Imbis na natuwa ang ilagay o nagala, hindi. Na-trouble sila. Nag-alala sila. At sila mag-aalala, dumating na nga yung isinulat para sa kaligtasan eh. Para sa pagtakalumbalik, sa katulbusan. Pati dahil ng Jerusalem, dito nyo, ang dami. Samantalang yung tanggulan nila punta doon, alam nila, may papangin naman Panginoon. Amen. Dahil Jerusalem, na-trouble pa, nalaman nila. Sabi niya, no, when Herod the king had heard these things, he was troubled and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests, ginathered niya daw, yung mga pangulong sacerdote, mga pangulo na to, mga kaparian doon sa panahon na yun, at mga iskriba, mga manunula, nagtanong siya, siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. Saan ipanganganak? Birin mo. Mga scribe, mga Pharisee, mga, sabi nga, mga chief priest, wala rin sa kanila, pero alam nila rin. Amen. Nabasa, pero wala silang revelation. Amen. Wala silang papahayagan. Para bang mga tayo na ang tawag, basa lang. Nakalimang verse, tama na. Basa lang. Pero yung mensahe, hindi na wala na dapat ibahagi. Tama? Amen. Bagay, nonsense, nothing to be written. Wala man lang ano sa kanila. Kasi sabi, ginadal niya, yung mga scribe, mga chief priest, para siya sa atin. Saan ba ipapanganak? Sige, next verse. Saan ipapanganak? And they said that lived in Bethlehem of Judea. For thus it is written by the prophet. Sinunod na the prophet sa Biblia. At ang sabi, sige, next verse. And the Bethlehem in the land of Judah.
Are not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Hindi, trouble talaga si Herodes. Hindi niya mag-rule sa Israel. Kaya hinihalo siya, mawawala siya sa pwesto. Kaya gusto na matuwa siya, nag-alala sila. Kaya dyan, no? Nung nakarang tinapit na natin naman yung pagpagdang sa Bethlehem, no? Kahit maliit, no? Na hindi kilala, samantalang meron naman lugar na mga kilala, bakit sa Bethlehem pinanganak ang Panginoon? Kaya marami nagtataka, sabi ang Bethlehem daw ay wala namang basta background ng Christianity. Pero, bakit? Daw sa Bethlehem, napakalit talaga. Kaya marami nagtatanong, bakit sa'yo? Bakit sa atin? Ipanganganak ang Panginoon. Kaya rin ang tanong doon, merong natural na kapanganakan, merong spiritual na kapanganakan. Kaya dito, mga kapatid, makikita natin na hindi lahat nakaalam ng kapanganakan ng Panginoon. Amen. Pero tayo alam natin. Amen. At ang Panginoon, siya yung greatest gift para sa mga tao. Para sa atin. Amen. Kaya John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Then nag-iisa na. Wala nang ipangalawang darating para tutubos ang kasalanan. Isa lang. Amen. Only begotten. Nag-iisa lang. Kaya wala nang tutubos pa sa kasalanan maliban sa Panginoong Kristo. Amen. Wala nang iba pa. Sabi niya, for whosoever, di ba? Ibigay is only begotten for whosoever will. Di ba? Para hindi daw tayo mahirapan, maghirap. Kundi bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Whosoever believeth in Him should not perish. Kaya wala nang ibang darating pa. Wala. Ang pagdating ng Panginoon, pagkuha na lang sa tinubos niya. Amen. Wala lang pagtubos pa na mangyayari. Dahil ginawa na ng Panginoon. Pero sa biyaya pa rin ng Panginoon, ang grace ay nandito pa rin sa mundo. Amen. Kaya nung matapos ang kanyang ministry, nung matatapos na yung ministry ng Panginoon, alam na niya na siya ay papatayin. Tama? Amen. Alam niya na papatayin siya. Alam niya na siya. Amen. Mga kapatid. At nakita natin na hindi niya inuna ang kanyang sarili. Ang pansariling kapakanan, hindi niya inuna. Mga kapatid. O, ang gusto niya. Sino inuna niya? Tayo. Tayo ang priority ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. O, hallelujah. Sa ibang bagay, masaya tayo. Ibang pakiramdam natin, pag-priority tayo dito. How much more na mas maging proud at mas maging masaya tayo na tayo ang priority ng Panginoon. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Kung dito, meron tinatawag na priority lane. Tama? Di ba may tinatawag na priority lane? Diba sa mga senior, priority lane, hindi lang senior, di ba yung mga buntis, PWD, meron ding priority lane sa Panginoon. Ano yun?
Christians only. Amen. Ang priority nila. Amen? Oh, hallelujah. To God be the glory. Bakit ba kailangan ibigay ng Panginoon ng kanyang buhay? Sinilang para mamatay? At bakit kailangan niya mamatay at ibigay ng kanyang buhay sa atin? Mga kapatid? Dahil sa pagkahulog na wala sa perfect plan, nawala doon sa perfect na programa ang tao sa pagkahulog, kaya ibabalik ng Diyos ang tao doon sa kalagayan before the fall o doon sa perfect na doon na kalagayan. Hindi lang basta ito ibabalik doon sa kondisyon ng Garden of Eden, ha? Kasi doon, magkakaroon pa doon ng free moral agent. Meron pang pagpili, pero doon wala na. Amen. Kasi kung babalik lang, naturally, sa Garden of Eden, babalik din yung puno ng pagkakilan sa masama't mabuti. Kaya hindi lang ganun doon ay babalik doon, tapos ano doon ulit tayo, harap ulit tayo, o wala na, tapos na yung programa doon. Kapatid, yung kalagayan nila Adam and Eve na nagnalakad doon, kasama ang Diyos. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Kaya, doon tayo gustong ibalik ng Panginoon, doon sa kanyang perfect plan. Mga kapatid, to live eternally back to the Garden of Eden. Hallelujah. Hindi ito, subalit nakita natin, sa, para maibalik tayo, doon sa ganung kalagayan, hindi napakadali. Amen. Hindi naging napakadali, mga kapatid. Kaya kung hindi naging ganun kadali para tayo iligtas ng Panginoon, ganun din hindi kadali sumunod sa Panginoon. Mga kapatid. Kung meron isinakripisyo ang Panginoon ang sarili niya, ganun din ang tao na susunod sa Kanya. Amen. Sabi ng Panginoon, kung sino man ang gustong sumunod sa atin, kailangan kalimutan niya ang kanyang sarili. Gaya ng ginawa ng Panginoon. Amen. Kinalimutan niya, sabi niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Diba? At na kanyang gaya ng isang alipin. Amen. Amen? Oh, hallelujah. Sabi ganun, ang sino man gusto sumunod sa akin, kalimutan niya ang kanyang sarili. Magpasa ng kanyang krus. Ang Panginoon, nagpasa ng krus. Ang walang kasalanan, dinala ang ating kasalanan. Yan ang krus na dinala niya. Hanggang sa ilagyan pa siya talagang napakabigat na krus. Kailan daw tayo magpapasa ng krus tuwing linggo? Tuwing may gawain? Kailan tayo daw magpapasa ng ating krus? Araw-araw. Amen. Kaya araw-araw, may battle. Para gusto mong manalo sa battle, ilagay mo dito yung cross. Ipapaalala sa inyo ng Panginoon kung paano niya binuhat at napagtagumpayan ang mga laban. Amen. Ang pagpasa ng krus ay pagkalimot sa ating dating kalagayan. Yung dati nating sitwasyon. Mahirap magpasa ng krus. Amen. Mahirap iwanan ang ating mga kaibigan. Mahirap iwanan ang ating mga mahal sa buhay. Sa kanilang mga paniniwala, ang ano man. Sa mga katrabaho, kung kanino man, napakahirap niyan. Yan ay pagpapasa ng krus. Amen. Alang-alang sa Panginoon. Amen. Alang-alang sa Panginoon. Diba? If you love me, ano ang kasunod? Keep my commandments. Kaya alam na alam ng Panginoon kung sino ang umiibig sa Kanya. Sino ang umiibig sa Kanya, kung sumusunod sa Kanya. Amen.
Amen. Kaya kitang-kita siya ng Panginoon, mga kapatid. Lahat ay naaayon sa salita. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, Amen. kundi sa bawat salita. Iba ang physical natin, iba ang spiritual natin. Amen. Mga kapatid. Kung tayo sa natural, sumusunod tayo sa mga bagay-bagay, sumusunod din tayo nararapat sa spiritual na kalagayan. Mga kapatid. At tandaan natin, itong buhay natin dito, ito ay negative side. Amen. Mga kapatid. Ito ay negatibo. Merong isang realidad. Amen. Mga kapatid, yun yung spiritual. Sabi lahat ng bagay na nakikita ay temporal. Ngunit lahat ng bagay na hindi nakikita ay eternal. At hindi tayo tumitingin sa nakikita ng mata, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Hebrews 11. Nakita ng Diyos. Mahirapan tayo mga kapatid sumunod. Alam niyo ba, sabi ng Panginoon, hindi ako makagagawa ng anong bagay, maliban na ipakita sa akin ng Ama. Hindi ako makagagawa ng mga bagay. Ang tumagawa nito ay ang Ama. Di ba? Na nasa akin, sabi niya. It is not I that do it, but it's the Father in me. Amen. Meron ding guide ang Panginoon. Amen. Ngayon, kung ang Panginoon nakasunod sa lahat ng tuntunin ng salita o ng Diyos, magiging hindi patas kung wala tayong guide. Amen. Kung ang Diyos, ang Panginoon nakapanagumpay, dahil meron siyang guide. Kaya natapos ng Panginoon ng kanyang ministry dahil meron siyang guide. Kaya ang title natin, The Anointed Guide. Yan ang title natin, The Anointed Guide. Kaya nagagawa ng Panginoon ang lahat ng yun dahil meron siyang guide. Meron man siyang gustong gawin, pero ang sabi niya, dahil meron siyang guide, not my will, but thy will. Amen. Dahil meron siyang guide. Kaya, masasabi ko na magiging hindi parehas kung wala tayong guide. Paano natin malalaman? Paano tayo makakasunod sa Panginoon? At paano malalaman ang kanyang kalooban? John 16:7. Sabi niya dyan, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. Nararapat sa inyo na ako yung ako. For if I go not away, kung hindi ako ngayon, the Comforter will not come unto you. Meron palang Comforter na darating pagkaalis ng Panginoon. Amen. Sabi niya, but if I depart, I will send him unto you. Kinakailangan daw ng Panginoon ang umalis para daw dumating ang Comforter. Dahil pag hindi, wala darating na Comforter. Mamaya, malalaman niyo, bakit gano'n? Pero ito bang Comforter na ito na sinabi ng Panginoon ay para sa lahat? Hindi. May sumasagot na sabi ng Lord, siyempre, hindi. Kasi nag-preach kami doon sa isang miyembro ng isang pastor, nakasagot yun. Ay ba, nagsalita, no? Tama ba? Siyempre, hindi. Ay siya sumagot. Tapos niya sinabi ni Pastor Ray yan, siyempre, hindi. Kala mo, sang-ayon na. Yung pala, hindi. At hindi tayo ganun. Alam natin yung sinasang-ayunan natin at hindi sinasang-ayunan. Kaya, para sa lahat ba yan? Yung Comforter na yun? Hindi. Kausap
disciple. Tama? Amen. Ano sabi sa Matthew 28 sa kanyang pag-alis? Diba? Go into the world. Diba? Pakitay mo nga. 28, ano ba yan? 19? Pakitay mo nga. Matthew 20. Tama. Matthew 28. Go with the poor and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Sige. 20. Teaching them to observe all things that whatsoever I have commanded I am with you. Wala na yan. Kasi sa iba meron yan, and make them disciples. Meron na rin eh. Make them disciples. Okay, kung bago sa 18 na. Yan. Sige, 19. Dito sa ibang verse yun, no? Sabi nga, teach all nations, baptizing them, ganun. Yan. May binagay doon, make them disciples. Kaya ang maraming tao ngayon, ginagawang disciples yung mga tao. May discipleship sila, ministry nga discipleship. Ang kanilang mensahe ay discipleship. Kasi yung damang sabi. Hindi ka pwedeng ganun. Bakit kailangan gawin disciple? Anong pangyayari doon sa pasimulan? Ngayon, sabi, pakita ko yung sa message yung another scripture. Sabi ng Panginoon, marami, dugtong yung said. Another scripture said, S-A-I-D. Hanapin mo yung what was the Holy Ghost given for. Sabi diyan, di ba? If I go not away, the Comforter will not come. But if I go away, I will come again. Dito makikita nila kung sino binabanggit pa, Comforter. Si Christ din. Amen. I will come again and be with you. Even in you. Diba? Sabi, till the end of the world na. Diba? It's God with you. Over you. Diba? With you in Christ. In you. In the Holy Ghost. It's God in you. Amen. It's Christ in the form of the Holy Ghost. Nag-immortal. Yan. Kaya, ano ang gagawin nito kapag natanggap ng tao? Yan. Ano ang gagawin nitong Comforter, which is the Spirit of Christ, which is the Holy Ghost? Ano ang gagawin nito kapag ito ibinigay doon sa tao? Yan. Napakahalaga nito kasi sabi nga, ito yung guide. Kung paano na nag-comply si Christ, sa kanyang ministry dahil doon sa guide. Amen. Kaya napakahalaga nito dahil walang ibang ibibigay para makarating sa presensya ni Christ maliban sa guide na yan. Amen. Sana nakakats natin ng mas malalim ang ibig sabihin ng mensahe. Sabi ng 67, ayan. Ano ang gagawin? The works that I do shall you also. Sabi ng Panginoon. Kapag ibinigay ito, ang ginawa o gawa ng Panginoon ay gagawin din daw ng tumanggap natin dito. Amen. Not another work. Hindi ba ibang gawa? Kundi kung ano yung gawa ng Espiritu na nasa Panginoon. Amen. Kung ang Espiritu ng Panginoon nag-lead sa Kanya, kung lumiko siya sa kanan, ganun din ang Espiritu ng gagawin sa atin. Kung kinaya ng Panginoon na magbuhat ng cross, ganun din tayo.
minsan sinasabi natin sa mga ating mga anak, anak, pag nagawa mo to, meron kang premyo sa akin. Pag sinunod mo ako, meron akong ibibigay sa iyo. Di ba parang may reward? Di ba? Meron reward. No? Kaya, ang banal na espiritu, hindi lang presente na sinasabi sa iyo mga bagay. Sabi kasi, pag dumating ang comforter na to, which is the Holy Ghost, sasabihin din niya sa iyo ang mga bagay na darating. Ipaalala niya ang mga salita, at sasabihin din niya sa iyo, sabi ko sa scripture natin, 16:30 ng John, sige pakita mo nga, 16:30 ng John, ipapakita ang mga bagay na darating. Having in the spirit of Christ, he will guide you toward truth. He shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. Ito yung regalo sa atin. Reward niya ito. Kapag tinanggap mo ang banal na espiritu, greatest gift din yan, which is Christ, mga kapatid. At pag tinanggap natin yan, may reward tayo na ipakikita sa atin kahit nagdubra tayo ng hirap na mga bigat na problema, na kahirapan mga kapatid, ipinakikita sa atin kung saan ang pupuntahan natin na kalangitan na present ng butuan ng Panginoon. Amen? Ipinakikita sa atin na hindi mawawalan ng kabiluhan ng ating mga binubuhat sa araw-araw mga problema, kabigatan, o ano man, mga kapatid. Dahil ang banal na espiritu nagpapatotoo sa iyo, tinawag din itong witness, mga kapatid. Nagsasabi sa iyo na ang ating mga ginagawa ay hindi mo ng kabiluhan. Kaya nga alam ng isang tao na may banal na espiritu kung saan siya pupunta. Amen. Dahil sinasabi yun ng ating dahil. Amen. Kaya hindi siya nangihinagod. Di ba sabi kanina ito sa scripture na ating kapatid sa Galatians ano ba yun? Galatians 6:4? Sige, pakialam pa. Sige. Ay? Sige. Sige pa. Ayan, isa na yan. Do not deceive, God is not knocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Sige. Only that soweth to his flesh, yan ang mangyayari. Ang tao daw na nagtatanim sa laman, ay aanin lang sa laman. Corruption pa. May kabulukan. But he that soweth to the spirit shall of the spirit reap, like everlasting. Amen. At doon sa isa ba? And let us not be weary in well-doing. Kaya tayo mahirapan sa paggawa ng mabuti. Kung minsan, ang akala natin na mahirap, yun pala ang mabuti sa atin. Amen. Tama. Minsan meron tayong tinatanggap ng mga mahirap na kalagayan o sitwasyon. Akala natin hindi mabuti, pero mabuti pala yun. Amen. Kami sasabi ang tataw, kung akaya na kaya, hayaan mo siya minsan na madapa. Dahil doon lalakas sa tuhod niya. Kaya minsan ka natin pag nadapa, naku, masama nangyari, nadapa. Pero mabuti rin pala yun, kasi matututo siyang bumangon. Amen. Minsan pinapahitulit ng Panginoon, may nangyayari sa ating mga bagay pa. Sabi, para sa kabubuti. Amen. Kaya nga all things work together for good. Diba? Oh, hallelujah. Kaya sabi niya, no, sa Tagalog niya, ano ba Tagalog niya? Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Hindi lahat ng mabuti ay para bang yung lahat nakikita natin maganda. Kung minsan sa paningin natin, hindi maganda, pero mabuti pa rin. Amen. Tama? Lahat pa yun, may mga testimony. May nangyayari sa atin. Nasa tingin natin hindi maganda, pero sa kabila nun, may kabutihan doon. Amen? May makikita tayong kabutihan. Amen. Lord. Kailangan muna natin magtrabaho para magkaroon ng sweldo. Minsan kailangan natin madapa
Amen. Dahil yung malaking problema na magtagumpay natin, how much more yung maliliit? Amen. Kaya sabi niyo, no, huwag kayo mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan, Amen. magsisipanangin tayo kung hindi tayo manghihimagod. Amen. Amen? Oh, hallelujah. Kaya nga makikita natin mga kapatid. Sabi ko sa message kanina, the words that I usually do also, not another word, but God wants to bring the Holy Ghost in you. Kaya ano daw? To continue the same work that He was doing in Christ. Amen. Pareho ang gagawin ng Espiritu ngayon na tayo ginawa sa Panginoon dahil di lang gagawin sa atin. Amen. Mga kapatid. Kaya malabo lang mga tao nili sa gawa ng Panginoon ay nakaka-artist appreciation ng Panginoon. Sabi niya sila ng daan. Amen. Kaya paano makagagawa ng sariling daan ang tao? Hindi. Sabi, gagawin ng Holy Ghost to continue the same work that He was doing in Christ. Nangyari kay Elijah, kay Elisha. Tignan niyo yun. Diba tayo tipo ng Elisha? Amen. Elijah tipo ng Panginoon. Ano nangyari? Nang makita ng mga sons of the prophets, doon sa school of the prophets, yung ginawa ni Elisha, na hinampas niya yung ilog ng Jordan, nakahati. Anong sabi ng mga sons of the prophets? Ang espiritu ni Elijah ay sumakay Elisha. Kung ano yung ginawa ni Elijah, ginawa ni Elisha. Kaya ang sabi mismo, sila yung nagpapaturo. Ang espiritu ni Elijah, sumakay Elisha. Bakit? Ba't nila nasabi yun? Dahil pareho silang ginawa. Amen. Amen? Kaya dapat kung anong ginawa ni Elijah na tipo ng Panginoon ay gagawin din ni Elisha na tipo ng bridegroom. Amen. At kung si Christ ay gumawa ng mga himala, mga bagay na pagpapagaling at tumangano pa sa kanyang ministry. Alam mo ba si Elijah? Kung 13 miracles o bagay na mga himala ang kanyang ginawa, si Elisha ay nadoble. Naging 26. Bakit? Dahil naghiniling ni Elisha. I want the double portion of your spirit. Amen. Kaya double ang ginawa ni Elisha. Bakit ang bride? Kay Christ. Ang Panginoon mismo nagsabi. Greater these things shall you do also. Sabi ng Panginoon, nasa inyo at gagawin ninyo. Dahil Christ is nothing one body dun sa Kanya. Christ in many membered body sa panahon ngayon. Amen. Amen. Oh, hallelujah. To God be the glory. Doon nakikita mo yung tipo ni Elijah at ni Elisha, si Christ ang bride. Mga kapatid. Oh, hallelujah. Kaya makikita natin ang malinaw kung sino ang wala at mayroon ng comforter na ito. Ng Holy Ghost na ito. Ng guide na ito. Kapag meron tayong isang guide, isa lang ang pupuntahan natin. Sa mga maraming guide, maraming daan niya. Pero itong 5 guide, yung isa may alam na shortcut. Yung isa merong alam na magsasightseeing pa.
ang banal na Espiritu, siya ang inilaan ng patnubay ng Diyos, mga kapatid. At the same time, ang Holy Spirit, ang ganyan ito ay identification din. Amen. Identification. Kaya nga malalaman ng tao kung sino ang meron itong guide na ito. Ang guide ba nagpapabago-bago? Sa natural, maaaring may magbabago eh. Kasi minsan ang guide, maraming alam na daan. Tama? Sa natural? Maraming alam na daan kasi guide siya eh. Alam niya yung lugar eh. Pwede naman dito kung gustong makarating ng mabilis. Meron dito kung meron pang sandaan, kung gusto ng medyo matagal-tagal. Parang nagliligawan. Pag nagliligawan pa lang, parang ayaw makarating agad dun sa bahay. Bakit? Imbis na diretso, iikot pa rito. Meron ibang daan. Pero sa spiritual, isa lang ang daan. Amen. Di ba? Sabi ni Christ, I am the way. Amen. Di sinabi, I am our way. Di ba? Pag sinabi, I am our way, ako ay isang daan. Pero si Christ mismo, ang nagsabi, I am the way. Amen. Ako ang daan. Amen? Wala lang iba, mga kapatid. No, hallelujah. Kaya yung sa text natin sa verse 13, hallelujah. Sa paragraph, dyan din sa Agay, pakita niyo yung, what is the truth? What is the truth? Marami. The Word. Kaya doon sa text natin, napakaraming laman yan, mga kapatid. Doon sa 16:13 ng John, marami. Hindi, what is the truth? Tapos itag mo, the Word. Wala pa rin. Sabi dyan, howbeit when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Sabi sa 16:13 yan. Nandyan. Ano ba ang truth? Ang salita. Amen. At alam natin ang salita kung sino to? Si Christ. Sabi dyan, for He shall speak. He shall not speak of Himself. But what He hears, He'll speak. Hindi magsasarili itong banal na Espiritu. Sabi ito daw ay taga-tanggap. Sabi, taga-pakinig. Kaya nga, walang karnal na makakapakinig ng malinaw sa salita ng Diyos. Amen. Kailangan ng banal na Espiritu na doon. Yun ang mag-receive. Yun yung right channel. Sabi niya, He shall not speak of Himself, but what He hears, He will speak. Di ba ganyan din sa Panginoon? Sabi niya, pinakikita sa akin ng ako ng gagawin ko. Hindi ako gumagawa sa aking sarili. Now, sabi niya, He will be the one that will reveal that thing to you. Yung banal na Espiritu, mag-reveal din sa atin. Pag nagbasa tayo, nababasa natin, pagbasa lang natin, walang buhay yan. Maraming nagbasa at nagkaroon ng iba-ibang interpretasyon. Pero pag ang tunay na Kristiyano ang nagbasa, ipapaliwanag ng banal na Espiritu kung ano yun. Siya ang maghahayag ng bagay. Kaya ano man ang kanyang marinig, kanyang sasalita, at kanyang pahayag sa inyo ang mga bagay na nagsisigating. Yan. Kaya ang banal na Espiritu ay dating sa pangalan daw ng Panginoon bilang ating guide. Hallelujah. Sa paragraph 13 ko,
character yan? Ano yan? Title niyan? A guide? Ha? Sa bandang baba, sa paragraph 13. Yan. Sabi dyan, you have to have a guide. Sa bandang baba dyan. You have to have a guide when you don't know where you are going. Amen. Kailangan daw ng guide. Sa natural, ganoon din eh. O, di ba, si Sister Ellen, naligaw. Hindi niya alam, pero kailangan niya magtanong. Tama? O, sa spiritual, ganoon din. Pwede natin tanongin, mag-consult sa Panginoon. At ituturo tayo. You have to have a guide when you don't know where you are going. Ang guide now sa paragraph 14 has to know the way. Yeah. Sa natural nga eh, hindi pa nga alam eh. Sinakay lang siya kung saan. Hindi niya rin alam kung saan yung sakay ng Montalban. Minsan, nililigaw pa tayo na dito eh. Sabi diyan, ang guide has to know the way. Sa natural na paglalakbay, talaga, makikita din natin, mayroong inilalagay na guide. Sa literal na paglalakbay. Amen. Nasa spiritual na journey natin, meron din Amen. na inilagay na guide. Sa natural na pamilya, sa isang pamilya, o sa tahanan, meron kang guide. Sino? Ang magulang. Sa'yo nakatalaga doon na maging guide. Alam na naman yung anak, ilalabas, matatanong sa kapitbahay, sa magulang ng kapitbahay. Andun yung magulang. Hindi naman ganun. Kaya nga, sabi pamilya. Pero kayo, siyempre, hindi natin dami ng pamilya talaga. Hindi na sumusunod sa guide. Marami. Yung guide nila nga eh, kinuchugi pa. Nakita niyo yun? Grabe. Magpupulis pa naman daw siya. Ano niyo yun? Magpupulis siya. Tatay, nanay niya, pati kapatid niya. Pinatay niya. Kailan lang yan? Magpupulis daw siya, yung pala, pinadadala ng pang-aral. Sa iba na pala dinadala yung perang pang-aral. Hindi ko alam kung sa scatter. O kung sa ang daming games na yan, di ba? Ang dami ng games na yan. Biruin mo, dahil lang doon, pinatay niya yung kapatid niya, 11 years old. Sa tatay nanay niya, may dalawa pa siya kapatid ng babae. Buti para napagsakan ng mga kumot, ng mga ano, hindi na gumalaw yung dalawa. Nung nalaman lang nila, nakaalis na yung kuya nila, saka alam sila lumabas, bigyan ng tulong. Biruin mo. Itong December lang yun, kung hindi ako nagkakamali. Bakit? Pinakikita dito na kung meron ka sa pamilya, meron pang mas higit na kailangan na guide. Kailangan natin sumunod sa magulang bilang guide. At mas kailangan natin higit na sumunod sa mas higit na guide. Amen. Sa spiritual, mga kapatid, na pamilya, di ba, ng Diyos. Pero hindi inilalaan din ng Diyos na guide. Tama ba? Amen. Hallelujah. Sabi niya, he has to know where he is going and what he is doing. Ganda ang guide. Alam niya kung saan pupunta. Alam niya ang daan. Alam niya kung ano kanyang ginagawa.
Saan pupunta at ano gagawin? Doon nga sa driving school. Naranasan ko yun. Nung ako'y 80s siguro yun, 80s at 90s. Narunong na ako mag-drive ng jeep noon. Ayaw ng aking bayaw na hapon na mag-drive ako ng walang lisensya. Talaga naman, tama naman. Nagdadrive ako, walang lisensya. Sabi niya, mag-arali sa driving school. Nag-aaral ako driving school nun, 1.5 yata. Driving school, 10 days. 1.5, 10 days. Mga 85 siguro yun, 80, magkaroon na ako mag-drive ng jeep. Sabi, nung nag-drive, sabi ko nito gawin mo, hindi ko pinakikita. Sige, alam naman eh. Sabi sa akin, diyan ang mahirap sa mga marunong eh. Sabi sa akin ito. Ayaw na makinig. Alam niyo si Brother Branham, minsan nag-apply siya doon sa mundo. Akala niya, alam niya ang lugar. Pero naligaw din siya. Nanalangin siya sa Panginoon. Kapatid. At pinakita sa kanyang daan, pabalik. Kailangan ng guide. Kahit alam natin expert tayo din sa isang bagay, kailangan pa rin natin ng guide. Hindi porke alam mo, sa pagtitinda, diba? Hindi porke alam natin magtinda, may mga bagay na may mga strategy din. Tama? O, ganun isang pagtatrabaho sa iba't ibang bagay. Hindi porke, halimbawa, sa kuryente, brother, alam mo, may nagtanong, may tinagbanan yun, alam ba ganito kuryente na to? Sabi, sigurado ka, nagkapit na ako ng ilaw eh. Nagkapit ng ilaw, trabaho din yun. Pero nagkapit na ng ilaw, alam na daw yung electrical. Kaya hindi lahat, alam mo, ay pwede mong i-apply. Kailangan mo ng guide. Diba? Who knows what is the best? Kaya pumunta natin. Paraiso, heaven, di dapat yun. Expert. Kaya nga tinawag natin na the anointed guide. Ang itinalagang patnubay. Hallelujah. Anong oras ba ako nag-umpisa? Okay pa kayo? Ano sabi ng patnubay? Isa lang ang sumagot. Anong sabi ng mga may patnubay? Yun. Siyempre may patnubay, salita ng Diyos ko eh. Di ba? Sasabihin ng patnubay, Kaya, sabi nga, alam daw ng patnubay na ito kung saan siya pupunta, kung ano ang ginagawa, kanyang gagawin. How to take care of you along the road. Tapos yung patnubay sa spiritual, ako nga, hindi ko alam kung nabanal na spirito ako eh. Ako, hindi ko alam kung pupunta ako sa langit eh. Ako, mahirap yan. Patnubay, papunta sa langit, tapos hindi alam. Hindi, baka alam naman tayo makapunta doon. Sigurado patnubay yun, baka makapunta tayo doon. Tatanggapin niyo ba yun? Tapos yun pa, sumakay ka doon sa isang grab o ano? Sasabihin mo, teka, manang hindi yata ito yung dahil papunta doon na. Hindi, sige, dito lang yan. Makakatingin tayo doon. Yung hindi sigurado, mahirap yun. Mga kapatid. Dapat ang guide, alam niya kung paano ingatan. Ang ginagayad niya, habang nasa daan, is got to see that you don't come up lost.
sisiguraduhin niya na hindi ka maliligaw. Dahil marami ngayon, ligaw. Agay, is a selected man. Kaya mahirap daw, it's not a good thing. It's not a good thing for you to go without one. Napakahirap daw kung lalakad tayo. Punta tayo sa session Panginoon, huwag na walang guide. Ang guide raw ay talagang responsable siya doon sa kanyang ginatay. He is responsible for you. If anything happens to you, it's his responsibility. Kaya nga hindi ka pwede na. Baka siguro, baka masaktan. Baka hindi na magsimba. Hindi, sasabihin ko nga yung tamang daan eh. Amen. Hindi mo sinabi ko yung tamang daan pagkatapos hindi naniwala. Ito ang daan. Dumiretso ka dyan, ang Emmaus, di ba? Ang Emmaus compound, yung church doon, baba ka doon sa montanya, sa tapat, ando doon yung Emmaus Street, pagbaba mo, unang kalsada sa kanan, makita mo sa dulo, andun yung pagkatapos tumuloy pa rin ang manggahan. Pumunta sa ibang lugar. Bakit? Kasi baka niloloko lang ako eh. Baka naman meron pang ibang daan. Sabi nung binatang mayaman sa Panginoon, Guro, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng Panginoon eh. Amen. Di ba? Sinabi ng Panginoon yung daan. Naniwala ka? Hindi naniwala. Eh kasi naman yung sinabi ng Panginoon na daan ay talagang napakahirap. Para bang akit ka ng isang bundok, kaya mo tapos na doon, meron ka pang akit ng dalawang bundok. Tapos meron ka pang 3 ilog. Kala mo tapos na, meron pa 5 bundok. Ganun ang isip ng binatang mayaman. Napakahirap maglakbay yan. Napakahirap pumunta dyan. Kaya sabi ng prophet, nag-isip siya, baka mayroon pang ibang paraan. Eh, nasabi ng Panginoon eh. Nagdaan eh. Dapat maniwala natin. Amen. Is God to take care of you? Oh. Not to babysit you. Sabi, hindi na pwedeng, hindi basta pinag-hili-hili at tinatapit-tapit. Tapping ang taba, oh, it's okay. Hindi daw ganun basta taking yung caring of you. Caregiver eh. Hindi pwedeng puro lagay lang ng unan. May pagkakataon na kailangan buhatin mo siya. Hindi lahat madali. Magpalit lang ng damit, mahirap na. Magpalit ng diaper, mahirap na. Hindi pwede pupunta tayo doon na parang lang napakadali lang. At maraming mga trabaho. Mga bumibiyahe sa pagtatrabaho, hindi ganun na. Hindi lang palaging work at home. Na okay na lahat doon, hindi. Dahil kailangan natin magtrabaho. Siyempre, sundin natin yung management. Tama? Ganun din sa spiritual. Oh, hallelujah. Sabi, is God to take care of you? Is God to see that you are not lost? Is God to know all these things or He cannot be a guide? Tama? Hindi lang sabi, hindi lahat ay smooth sailing. Merong crossroads,
merong junction, merong rough roads. Diba? Marami yan, mga kapatid. Sabi nga, ang pagiging Kristiyano is not a flowery bed. No? Kasi magiging, hindi magmamatch kung ang Panginoon ang hirap. Tama? Kaya sabi nga magpapasandi tayo ng ating Diyos. Amen. Pakita mo yung His appointed guide. Yan. His appointed guide. Nagsugo ang Diyos ng guide. His appointed guide. Yan. Ang title niya na guide. Paragraph 33. Yan. Nagsugo daw ang Diyos ng guide. At ito hindi basta guide. Ito ay appointed guide. Yan. Pag sinabing appointed, ito ay itinalagang patnubay. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, I will not leave you, but I will pray the Father, and He will send you another comforter. Sabi nga natin kanina, bakit another? Dahil bukod sa Kanya, bilang Diyos na nagkatawang tao, na nagsabi ko sa Matthew 11:28, come unto me, all you are laden and heavily laden, and I will give you rest. Amen. Bukod sa Kanya, meron pa. Sabi nga, ipapaalala, ang dumating ito, ipapaalala niyo sa iyo ang aking mga sinabi. Amen. Tama? Hallelujah. Kaya, ang Espiritu na ito, magsasabi na sa atin na, huwag kang mag-alala. Amen. Di ba? Sabi ko, kung sila nagtanim sa laman, mag-aani sila ng salamat at kabuluhan. Pero kung ikaw magtatanim sa spiritual, aani ka sa spiritual at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipapaala sila sa atin yun. Amen. Sabi, kaya huwag kayong maghimago sa paggawa ng mabuti. Amen. Oh, hallelujah. Sabi niya sa 11:28, come unto me, all you labor and are heavily laden, I will give you rest. And this comforter, sabi diyan, nakibat ko sa message. And this comforter, when he was to come, was to guide us to all truth. Amen. Pag dumating daw ito, magagad sa atin sa lahat ng katotohanan. Maraming tao, hallelujah, makakasalamuha natin ng mga tao na hindi magsasabi sa atin ng totoo. Pero ang magsasabi daw sa atin ng totoo, lahat ng katotohanan ay ang Espiritu na ito. Amen. Amen. Kahit meron na nagsabi sa'yo ng ganito, ibig sabihin, mayroong confirmation dapat doon sa Espiritu na nasa iyo. Dahil yun ang magsasabi kung totoo ang sinasabi niya. Yung Espiritu na nasa iyo. Sabi diyan, the Word is Christ. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No? At ang salita, which is Christ, sabi ng katawang tao, tumahan sa atin, at kung susundan natin ang patnubay, ang Banal na Espiritu sasabihin sa atin, ang kanyang nakita, ang kanyang narinig, kanyang ipakikita ang mga bagay na darating. Yan ang gagawin trabaho ng Espiritu ng Diyos sa atin. No? Kaya, di ba pinakikita naman sa atin kung saan patutunguhan natin? Amen. Hindi ba tinuturo? Wala ba nagsasabi sa atin? Sister, ano na kalagayan mo dito? Sabi ng Panginoon sa iyo,
Di ba? Sasabihin Espiritu yun. Amen. I will go and I will prepare a place for you. Amen. For where I am, you shall also. Amen? Di ba? Hindi yan ang sasabihin, Espiritu ng Diyos sa atin. Mga kapatid. Kaya kung tatanggihan daw naman ng iglesia, sa paragraph 36, ah, 34. Ayan, yan. And when the churches today reject that, how can you ever expect to go to heaven? Amen. Pag tinanggihan daw ang banal na Espiritu, ano do you expect? Ay, hindi na kailangan banal na Espiritu, mag-spirinitan ka na lang. Ay, magpakabait ka na lang. Mabait ka naman, wala kang nagbraga ng tao. How can you expect to go to heaven? Kaya nga, His God's provided guide sa 36. Siya ang inilaan ng Diyos na patnubay sa atin. And we cannot go alone, sabi dyan. And we cannot go alone, sa bandang baba dyan. Ayun, and we can get alone without this guide. Amen. Hindi tayo makapagpapatuloy kung wala daw ang guide. Amen. Yung hindi nakapagpapatuloy, alam na natin yun. Di ba? And there, sabi diyan, anybody to try substitute any other guide. Mag-ingat daw nang sino man magtangkang palitan itong guide na ito. Dahil ito yung God's anointed guide. Amen. Dahil kung gagawin daw, if you do, He will take you off the line. Aalisin ka nito sa linya, doon sa path, doon sa daan. Pag ibang guide. This guide knows the way. He knows every inch of the way. Bakit? Bakit alam niya? Every inch of the way. Dahil siya mismo yung daan. Amen. And He knows every thought that's in your heart. He knows everybody that's here. He knows who you are and what you've done. Tingnan niyo yung guide nito. Wala pa tayo sa kalahati. Nasa kalahati na. Pero, okay pa kayo? Amen. Ano ang sabi ng patnubay? Amen. Parang plot Amen. Hindi na pala. Amen. Magtatapos na ito na. Ito na tapos. Sabi niya, use God's guide, the Holy Spirit. Amen. Amen. Sabi nga, makalangit na lugar yung pupuntahan natin. Dapat makalangit din yung guide natin. Amen. At dadalhin niya tayo, hindi na sa makalumang mga pananaw o mga matuwiran, kundi sa mga makalangit na bagay, makalangit na panangatwiran. Kasi yun eh. Yun yung pupuntahan natin eh. Alam naman yung turo ko, ipapunta doon sa baba. Yan, guide siya, papunta sa taas. Amen. Hindi siya doon sa pababa. Sabi niya, Hallelujah, the Holy Spirit shall guide and will reveal things to you and will tell things that He is heard. 37. The Holy Spirit will never say amen to some kind of a man-made creed. Hindi siya mag-amen doon. No?
It only punctuate the word of God with amen. Because it's so. The Holy Spirit will not lead you any other way. Amen. Kaya pag araw ng gawain, the Holy Spirit will not lead you any other way. Amen. Kaya pag mananalangin ka, panalangin ka sa Panginoon, may mga gagawin ka ng bagay para sa Panginoon, the Holy Spirit will not lead you any other way. Ang approach natin sa Panginoon, the Holy Spirit will not lead you in any other way. Kaya, ang Holy Spirit na ito, ang magtuturo sa atin kung tayo ba ay, di ba, tunay na nagmamahal sa Diyos. Sasabihin niya sa atin. At kung may mali tayo, itatama niya tayo. Dahil hindi niya magagawang ipahamak tayo. Dahil responsibilidad niya tayo. Amen? To God be all the glory. Hallelujah. Tayo po tumalang, tayo po umakit muna sa Panginoon. Pagkawag yung pupurihin kita. Alam niyo kayo pupurihin ka o Diyos? Yung ano na lang, goodness of God na lang. Goodness of God. Sabihin natin yung goodness of God. Hallelujah.
O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin, O Diyos, pinupuri, dinadakila, pinasasalamatan sa magayang araw na pinagkalubos sa amin. Salamat po sa mensahe at kapahayagan. Salamat, Lord, hallelujah, sa assurance. Salamat, Lord, hallelujah, sa anointed guide of God. Salamat, Lord, sa iyo. Hallelujah. Sa lahat ng pamamagitan mo po sa amin. Salamat sa pag-ibig mo po sa amin. O Lord God, patuloy namin. Itinata sa iyo, mahalik mo mga puso, O Diyos. Hallelujah. Natulungan kami lahat na magampanan ang aming mga gampanin, Lord. Hallelujah, na sumusunod sa pagtubay, O God, na inilaan mo para sa amin. Patuloy mo ba kami tulungan at bilis sa nag-ipong salita. Baguhin ayon po sa iyong minagaling. Hindi ikaw ang tuloy na makita sa aming buhay. Hindi po ang aming mga sarili. Kaya kung paano, isinantabi ng Panginoon ang kanyang sarili at sumunod sa iyo. Ganun din po ang aming panalangin. Kalimutan ang aming sarili. Pagpasan ang aming krus at sumunod sa iyo. Mahirap malandaan, subalit mo. Hallelujah. Sa kabila ng mga hirap na ito, Panginoon. O hallelujah. Ay meron isang lugar na napakaginhawa. Meron isang lugar na napakasakdan. Na lahat ng aming luhay may iibsan. Na lahat ng aming kalungkutan ay mapapawin. Lahat ng mga kaibiganan mo, hallelujah, ay nawawalan. Lahat ay kabigin, saktan. Lahat ay magiging payapa. Lahat ay magiging tiwasan. Tulad mo ng pag-ibig, wala ng galit, wala ng ingit, wala ng sama ng loob, wala ng kapalitan. O Lord God, tuloy na sabi ko, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa puso ng tao kung ano ang inilaman sa akin. Salamat o Diyos. Inibig mo kami na hindi kami kayo hibig-hibig. Salamat o Diyos. You are the respecter of death. But your hands, your love. Hallelujah. And those predestinated before the foundation of the world, chosen in you. Oh, hallelujah. Patuloy po nilata sa iyo kundi kawag. Sumunod takaw ito. Mga kapatid, narito. Mga nanonood sa live streaming. Saan ba sila kahit? Hallelujah. Nagawawala ng paalawag sa amin. Basta yung aming mga kapatid na naging alala ni Buka. Ito mo pa walang gusto ibalik sila, Panginoon. Sa kagalangan ng pagdaw sa gawain ng God. Hallelujah. Dahil
kaisipan. With one accord. Oh, Lord God, salamat sa iyong kabutihan sa amin. Aking dalangin, ikaw po ang patuloy magpala sa aking mga kapatid na narito sa manararoon sa kanilang mga pangangailangan sa natural, lalo higit Lord sa spiritual. Bilang mula sa mga kabataan, sa mga musmos, sa mga young people, sa mga elders, sa mga kamagagawa, sa mga musician MC, masulitin mo ka, sa lahat mo ka. Tinatagbili namin po sa iyo. Ikaw lang ang aming dakilang provider mo ka. Sa natural na hindi sa spiritual. Mas panilitin mo, paglagi ang aming mga puso at ibig sa iyo, Diyos. Sa pag-lisa ng 2025, muling Sunday mo ka. Hallelujah. Nadalangin namin sa mga nakalipas na ginawa namin, mga pagkakamali pagkukulang. Hallelujah. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng ibayo kapangyarihan. Mapagtagubayan mo sa kami nadadapa. Mapagtagubayan mo sa kami nanghihina. Mapagtagubayan mga bagay kung saan kami nalulungkot. Gawin mo yung masigit na manunumpay sa taong darating. O Lord, ikaw po matulog pala sa aking mga kapatid. Salamat o Diyos. Ingatan mo po, bawat isa na uwi sa kanyang kalipuntahan ng mamaya o Diyos. Makarating, bawat isa sa kanyang kalipuntahan sa mais na malagayan. Kandi mo sa bawat oras, sa bawat araw. Ikaw po ang lumakap sa aming lahat. Siya po ng aming mga pamilya o Diyos. Sa manararoon. Sa iyo po mga parihin, Amay, lagap namin ang lahat. Sa iyo po o Diyos, mawalan na mapulit, buhat, magdampat sa pagpasalamat. Mga aking mga kapatid, nagdaos na talawan, nagdaos na talawan. Patuloy po siyang magpalain. Sa kanilang buhay sa natural, lalo din sa spiritual. Mapagawa ang isa ng mga puso, mga pangarap na kailalim sa iyong kalooban. Salamat, O Diyos. Salamat sa kapatid puso. Salamat sa kapatid puso. All praises, all the glory, and the honor. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. God bless you, brother. God bless you, son. Amen.